Eksodo Kapitulo 19. Sa ikatlong buwan, pagkatapos na ang mga anak ni Israel ay makaalis sa lupain ng Ehipto, ay dumating sila ng araw ding yaon sa ilang ng Sinai. At nang sila'y umalis sa Refidim, at dumating sa ilang ng Sinai, ay humantong sila sa ilang, at do'y humantong ang Israel sa harap ng bundok. At si Moises ay lumapit sa Diyos, at tinawag ng Panginoon siya mula sa bundok, na sinasabi, ganito mo sasabihin sa sangbahayan ni Jacob, at sa saysayan sa mga anak ni Israel. Inyong nakita ang aking ginawa sa mga Egyptyo, at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila, at kayo'y inilapit ko sa akin din. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig, at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin, na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. At kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin, at isang banal na bansa. Ito ang mga salita na inyong sasalitaan sa mga anak ni Israel. At dumating si Moises at tinawag ang mga matanda sa bayan, at ipinahayag sa harap nila ang lahat ng salitang ito na iniutos ng Panginoon sa kanya. At ang buong bayan ay sumagot na magkakaisa, at nagsabi, yaong lahat na sinalita ng Panginoon ay aming gagawin. At ipinagbigay alam ni Moises ang mga salita ng bayan sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, narito ako'y naparirito sa iyo sa isang salimuot na ulap upang marinig ng bayan pagka ako'y magsasalita sa iyo, at paniwalaan ka rin naman nila magpakailanman. At sinalita ni Moises ang mga salita ng bayan sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, pamaron ka sa bayan at papagbanalan mo sila ngayon at bukas at labhan nila ang kanilang mga damit. At humanda sa ikatlong araw, sapagkat sa ikatlong araw ay bababa ang Panginoon sa paningin ng buong bayan sa ibabaw ng bundok ng Sinai. At lalagyan mo ng mga hangganan ang bayan sa palibot, na iyong sasabihin, mag-ingat kayo, na kayo'y huwag samampo sa bundok, o sumalang sa hangganan, sinumang sumalang sa bundok ay papatayin na walang pagsala. Walang kamay na hihipo sa kanya, kundi, siya'y tunay na babatuhin, o papanain, maging hayop o tao ay hindi mabubuhay, pagka ang pakakak ay tumunog ng maluwat ay sasampa sila sa bundok. At bumaba si Moises sa bayan mula sa bundok, at pinakabanal ang bayan, at sila'y naglaban ng kanilang mga damit. At kanyang sinabi sa bayan, humanda kayo sa ikatlong araw, huwag kayong sumiping sa babae. At nangyari ng ikatlong araw, ng umaga, na kumulog at kumidlat, at may isang salimuot na ulap sa ibabaw ng bundok, at ang tunog ng pakakak ay napakalakas, at ang buong bayan na nasa kampamento ay nanginag. At inilabas ni Moises ang bayan sa kampamento upang salubungin ang Diyos, at sila'y tumayo sa paanan ng bundok. At ang buong bundok ng Sinai ay umuusok, sapagkat ang Panginoon ay bumaba sa ibabaw ni Yaon na nasa apoy, at ang usok ni Yaon ay napaiilang lang na parang usok ng isang hurno, at ang buong bundok ay umuugang mainam. At nang lumalakas ang tunog ng pakakak ay nagsasalita si Moises, at sinasagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng tinig. At ang Panginoon ay bumaba sa ibabaw ng bundok ng Sinai, sa taluktok ng bundok, at tinawag ng Panginoon si Moises sa taluktok ng bundok, at si Moises ay sumampa. At sinabi ng Panginoon kay Moises, bumaba ka, pagbilinan mo ang bayan, baka sila'y lumagpas upang makita ang Panginoon, at mamatay ang karamihan sa kanila. At gayon din ang mga saserdote, na lumalapit sa Panginoon ay papagbanalan mo, baka ang Panginoon ay hindi makapagpigil sa kanila. At sinabi ni Moises sa Panginoon, ang bayay hindi makasasampa sa bundok ng Sinai, sapagkat iyong pinagbilinan kami, na iyong sinabi, lagyan mo ng hangganan sa palibot ang bundok, at iyong ariing banal. At sinabi ng Panginoon sa kanya, yumaon ka, bumaba ka, at ikaw ay sasampa, ikaw at si Aaron na iyong kasama, ngunit ang mga saserdote at ang bayan ay huwag lumampas sa mga hangganan upang lumapit sa Panginoon, baka siya ay hindi makapagpigil sa kanila. Sa gayo'y bumaba si Moises sa bayan at isinaysay sa kanila.